Samantala, tila patsamba lang daw pero mapanganib ang paraan ng pamamaril ng mga kalaban ng mga nasawing SAF sa engkwentro sa Mama Sapano. Ayon po yan sa isa sa mga nakaligtas na police commando. Pero sa kabila ho ng mga malabangungot na dinanas, handa raw siyang muling sumama sa operasyon para madakip naman si Basit Usman. Balitang hatid ni Cedric Castillo, exclusive. Ang balak sa Oplan Exodus, mabilis ang operasyon para makuha ang mga teroristang sina Marwan at Basit Usman. Pero pasado alas 5 na ng hapon noong January 25, tuloy pa ang palitan ng putok sa barangay Tucanalipaw sa Mama Sapano, Maguindanao. Sa bilang daw ng SAF Commando na nakausap namin, nakasama sa 13 seaborn na nakipagbakbakan kay Marwan. Mahigit 10 oras na raw ang engkwentro. Marami na raw sa 38 kasama niya sa company, sugatan at patay na. Sa time na yun, puro lahat sigaw ng mga kasama ko, ang naririnig ko. Yung umiiyak na, yung nagsisigaw na ng tulong. Akala ko, 3 na lang kami sa harap na buhay sa area na yun. Kasi yung nasa likod, hindi na sila nagsasalita. Naalala pa raw ng SAF survivor ang paraan ng pag-atake ng kalaban. Kapag babaril kami, naka-align yung mata namin dun sa front side at sa rear side namin. Pero yung nakita ko sa mga kalaban, nung papalapit sila sa amin, nasa baba nakababa yung baril nila na pumuputok eh. Parang patsamba lang pag tumama. Nakakatakot din yun kasi hindi mo alam kung tatama o hindi. Napapalibutan na raw sila ng kalaban at marami sa kanila halos wala na raw lakas. Nakabuka na raw ang sugat sa likod ng SAF Commando na aming nakausap. Sa kabila nito, may natitira pa silang misyon. Walang maiiwan, buhay man o patay. Doon nag-360 security kami doon. Kaya bantay lahat ng paligid namin. May bantay kung may lumapit sa amin. Lalo na nung mamatay na yung nasa tabi ko. Sabi ko sa isang kasama ko, kunin mo yung baril niya, ibigay mo sa akin. Pinilit ko na kahit ang sakit-sakit ng katawan ko. Bago lumubog ang araw, nagbago ang ihip ng hangin. Umabot ng 5:30 nung may magputok na yung artillery ng army. Doon na ako nabigyan ng pag-asa talaga na may pag-asa pa kaming mabuhay. Kasi nung magputok yung artillery ng army, unti-unting silang nagwi-withdraw. Unti-unti na lang yung pumuputok. So, white phosphorus? Oo, sir, yun. White phosphorus. Bago raw ang operasyon sa Mama Sapano, dibdiban ang training ng mga miyembro ng PNP Special Action Force. Handa raw talaga sila sa digmaan. Pero napagtanto raw niya na kahit pa anong tibay nila, tao rin lang daw sila na pinanghihinaan. Pagkarating ko pa lang doon sa bidok namin, na nakita ko yung sasakyan, umupo agad ako. Niyayakap kami ng mga opisyal namin. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan pa kami ng pangalawang buhay. Sa burol ng mga kasama, dumating daw ang SAF Commando at doon, hindi na raw niya napigilan ang emosyon. Kung hindi ko lang talaga mapigilan yung luha ko, nung andun na kami sa bigutan, nakita ko yung classmate ko kasi 7 yung classmate ko doon na namatay. Pag nagkaroon ulit ng operation against kay Basit Usman, sasama pa rin ako pag yun ang order ng taas. Cedric Castillo, GMA News.